sa mga, ano bang tawag mo sa mga supporters mo? Mga karayuma po, Yusek. Sa mga karayuma, at of course, sa mga ka-clear, hello po. At of course, sa mga BBM supporters. Good afternoon. Yusek, maraming salamat po sa pag-iimbita nyo, pagtugon nyo sa aking imbitasyon ha. Tagal ko na inintay to eh. Nagsiselos na ako kay Banat Boy eh. Nauna siya. Oo nga eh. Buti naman po, okay po kayo. Kamusta po kayo, Yusek Claire Castro? Okay naman so far. Okay siya. Ayos naman. Huwag po kayong magtakot. Sabi po nung Oo nga baka eh. natakot kayo sa mga tanong. Kung Bahala ko sa'yo. mga ano lang po ako tanong. Hindi, Yusek, how is Yusek Claire Castro? Oy! English! Kamusta po kayo, Yusek? Kamusta po ang pang-araw-araw nyo at paano nyo na-manage ang oras nyo? Dahil sa sobrang busy nyo araw-araw sa pagsagot, pagre-research at sa mga appointments na para po sa ating bansa. Actually, itong Sabado na to talaga dapat pahinga to eh. Pero dahil sinabi nung Yolo, kung pwede ako mag-guest dito, instead na nanonood na lang muna ako ng Netflix, hindi ko inalintana ang aking pamamahinga. Kailangan nandito ako kay Yolo. Maraming salamat po, Yusek ha. Alam nyo kasi po, kami po mga vlogger, gaya po nung sinabi ko sa inyo sa personal, nagpapasalamat kami sa inyo dahil kung wala po kayo, napakahirap po no, napakahirap mag-access sa katotohanan. Pero ngayon nga po, sa pangunguna nyo, bali, madali naming nabibigyan ng pakahulugan lahat dahil nga nandyan kayo. Di ba, Yusek? Thank you. At, opo, nagpapasalamat po kami. Oo. Actually, Yolo, pag Sabado naman kasi, hindi talaga ako mahilig lumabas eh. I mean, lumalabas na ako kung may kailangan lang mabili. Pero kung pwedeng hindi na ako yung lumabas, hindi ko masyadong gustong lumabas. Even before, wala pa ako sa palasyo, hindi ako masyadong mahilig sa lakad. Bahay lang. Mas mahilig sa marami na ako curious yung weekly nyo. Paano nyo po ba sinasagawa yung everyday nyo? Paano po ba? Marami kasi na curious. Ang dami na po talagang sumusunod sa inyo, Yusek eh. Ang dami na ako curious. Paano po ba? Sa umaga? Pag Monday, doon tayo sa Monday kahit puyat na, di ba? Bakit tayo puyat? Kasi manonood ako sa mga vlogs ninyo, manonood ako sa mga news, sa mainstream, manonood ako sa mga nagba-viral. Magbabasa ako ng dyaryo kung meron akong kopya. After that, siguro ang tulog ko, the most, pinakamaaga, 3:30 na madaling araw. Tapos gising na mga 5:30, o minsan wala. Pero ngayon nasa palasyo ako, nakakatulog pa ako, Yolo, kasi nung trial lawyer ako, minsan may time na talagang walang tulog. As in wala. Kasi isang oras lang. Kasi gagawa ka ng pleading eh. Gagawa ka ng pleading, the following morning, may hearing ka, hindi ka dapat malate. Tapos matatawag ka alas 11 na umaga. Ganun. So ngayon, in a way, nakakatulog tayo kahit mga 2-3 oras. Tapos sa umaga, minsan may interview. Tapos merong meeting every 8 o'clock na umaga. After that, kung ano yung mga latest issues, mga maaaring maitanong, inaaral na namin yan. At kapag alam namin nagbabaral itong issue na to, tatawagan ko mismo yung head ng agency. Ano po yung update? O kaya mga spokesperson na anong update dito, ano na pong ginagawa nyo. Kaya kahit papano, na-update natin yung mga kababayan natin sa mga maaaring itanong. Pero siyempre may mga makakataon din naman na may bigla ang mga tanong na hindi pa siya napag-uusapan. Hindi pa namin napag-usapan o hindi ko natawagan yung ahensya. Kaya sasabi ko, yan lang pangsamantala ang ating ibinigay sa atin. Kaya i-update ko kayo sa susunod na mga araw. Yun salamat po Yusek Claire dahil imbis na family day nyo pala, nandito kayo. Thank you. Hindi po, eto po, dumako naman po tayo dito po. Kamusta po ang Pangulo? Ayos po ba? Kasi po maraming, alam naman po natin na marami po talaga ang nagbemeki na naman na ang Pangulo daw po ay talagang hindi lang may sakit, may HIV pa. Ano po masasabi nyo dyan? Ayos naman po ba ang Pangulo nung nakita nyo? Huli naming pag-uusap nung Friday. Kahapon yung huli namin. At nagkaroon ng meeting with economic team. Marami siyang gustong gawin, ipagawa. At mas gustong tutukan ang mga trabaho. Hindi pwedeng ipaubaya lang na, sige, tapusin mo yan in a year. Hindi na pwede ganon. Ang gusto ng Pangulo, tutukan yan every 2 weeks. Tingnan ng progress. Yung progreso ng proyekto para natututukan. Kasi pag di natututukan, baka magtulog-tulugan ulit. Or kaya medyo maghinay-hinay sila sa paggawa to the point na hindi tumama sa oras ang pagtapos ng mga proyekto. So, antabayanan po nila yan kasi nag-utos na po ang Pangulo. So, yung mga guidelines niyan ay ipapatapos lang para malaman kung kailan ipapatupad itong every 2 weeks na pagmamonitor sa mga proyekto. Yusek, kung one word, paano mo ma-describe si Pangulong Bongbong Marcos? Ngayon, masigla po siya. Nakakapagpatawa na. At yun nga, napansin niya na medyo namayat siya. Siyempre, 3 araw ba naman na soup diet siya. So, kaya nga siya nag-crave, di ba? Nag-crave nga siya, nananaginip na daw siya. So, medyo pumayat siya. Sabi ko nga kay Pangulo, hindi, siguro, sir,
nakita mo lang yung nangayat ka, namayat ka kasi katabi mo ko. Comparison. May Pati nga yung comparison. kaya nga po, Yusik, pati yung boses nyo talagang dinadaysik ngayon ng mga kabayo, yung mga kabayo. Talaga? Sabi daw, AI daw, wala daw, tinagtatakpan mo daw ang Pangulo. Hindi ko maintindihan talaga sa ibang tao, no? Para lang makasira talaga, no? Well, anyway, Nyolo, at ano pangalan ulit? Parayuma. Mga kaibigan natin, karayuma, mga Karayuma. karayuma at mga ka-clear. Mga clear. Nasa akin yung raw eh. Ako po yung kumuha. Oo. Sabi ko nga, ito gamit ko. Ito mismo yung gamit Oo. ko. So, kahit authenticate nila yan, kahit saan pa tayo dumaan dyan, kahit saan pa tayo makarating dyan, totoo po yon at wag po kayo maniwala sa mga nagmamagaling. Nagmamagaling, Wag po kayo nagmamagalong. Nagmamagaling. Diba? Kasi wala sila doon sa harapan ng Pangulo, ako naman. So, ako na hindi teke, makakapagpa-AI pa ba ako? Saka, Kaya nga eh. AI. Hayaan mo na Oo. sila, alam mo, yung mga Parang dating... binoise over nyo daw, parang binoise over. Kailan mo yung isip ng binoise over nyo daw? Parang voice over lang daw na tas AI yung gumaganon. Yan ang problema, di ba? Yung nagpapanggap na matalino. Oo. Ang daming Ay, kabayo. theory-theory. Oo. Ayun yun eh. Kasi nasa kasulat yan, Para- nagpapagod na matalino ay kabayo. At maliban doon, sila yung gumagawa na talaga ng fake news. Kaya, alam mo yon, para bang gusto man nilang magpakita na matalino sila, pero sila yung parang, hindi lang parang, sila yung nagiging bobo. Oo nga eh. Di ba? Kasi, Opo. ano na lang, kung totoong AI yan, sila magpatunay na AI. Tama. Di ba sila may nagbibintang? Ako, ang sabi natin, Abogado pa yun ha, cellphone. abogado pa yun. Abogado pa. Raw yung ating kinasakin yung raw, Oo. kahit sabi nga, kahit nga pa-authenticate tong cellphone natin. Pero, since sila ang nagbibintang na AI yan, go ahead. Pumunta kayo kahit saan bansa kayo magpa-check kung AI yan. Go ahead. So, di kayo pwedeng magbintang lang nang wala kayong ebidensya. Sabi mo nga, abogado pa yung mga, abogado pa yung iilan dyan. So, bakit nawawala yung inyong mga yutak? Tama nga eh. Bumabagsak sa semento yung inyong mga yutak. At mukhang natapakan na ninyo, yung mga yutak ninyo. Tama nga. Alam mo, dapat nga, Yusik Claire, magpasalamat po sila sa inyo kasi kayo na lang po ang bubuhay sa pamilya nila. Totoo po yan. Kasi po, araw-araw, kinukontent po lahat ng sinasabi nyo. Wala kayong ginawang mabuti. Lahat masama. Kaya magpasalamat sila dahil binubuhay nyo, magpasalamat sila sa inyo kasi binubuhay nyo po yung pamilya nila. Di ba? Yun na eh. Lahat po ng sinabi nyo mali. Meron po ba ganun? Lahat ng sinabi ng isang tao mali, walang tinama. Araw-araw nire-react kayo. Ganun ba? Pero kung wala akong tamang sinabi, bakit kaya yung mga sinabi natin nasa newspaper? Yes. Nasa mga pahayagan? Opo. Bakit kaya ninyo-news doon sa mainstream? Oh. 'Di ba? So, kung sa mainstream makabuluhan yung mga sinasabi natin, pahayag ng palasyo at ang pahayag ng pangulo. So, ano sila? 'Di ba? Wala talagang yutak, nawala ang yutak. Gatas na gatas kayo eh, gatas na gatas eh. Ito ba, Yusik Claire, may regarding po dito rin po sa pamimigay ng medical records ng ating Pangulo. Ano po ba ang action na inaantay natin dito? Dahil napanood ko po kayo sa mga balita na kayo po ay nag-iintay na lamang ng mga aksyon na gagawin dito po sa St. Luke's Medical Record. Hindi ko alam sa ngayon, Yolo, Opo. update. Kung merong update, alam ko, may nakita akong interview na nagsasagawa na ng pag-iimbestiga ang NBI at ang PNP. So, Opo. abangan na lang natin ang mga personalidad na maaaring maimbestigahan ng NBI at ang PNP. Kumilos na po sila. At ang gusto po natin sana, ang ating hiling, ay hindi lang ito. Hindi lang sana ito mga pagpe-fake news na ito. Ang kanilang imbestigahan, hindi lang yung medical records, kung hindi pati yung mga fake news na inilalabas patungkol sa Pangulo. Even before, pati sa ngayon, pati yung sinasabi nila mga pagsisinungaling na nagmumula sa palasyo at mula sa Pangulo. Sana, maimbestigahan po lahat ito ng PNP at ng NBI para matigil na po ito. Kasi wala na po silang ginawa kundi mameke ng mga balita para doon sa mga kababayan naman natin na hindi na inaalam, hindi na sila nagiging mapanuri. Minsan, naniniwala sila. Inosente yung mga ito eh. Yung ibang mga kababayan natin na inosente, naniniwala sa mga ito. Dahil akala nila, mga sinasabi ng mga fake news peddlers na to, ay totoo. So, ang nakakaawa dito, yung mga kababayan natin na inosente, at ang nakakaawa rin dito, ay yung bayan na mismo natin dahil nakaka-apekto to sa ekonomiya. Yung mga disinformation patungkol sa ekonomiya, kalusugan ng Pangulo, yan po ay hindi maganda sa bayan. Pero, at tingin ko, Nyolo, sinasadya ito. Sinasadya ito ng mga destabilizers, saka ng mga obstructionists. Para kung humina man ang ekonomiya ng bansa, maliban siyempre, nandiyan na rin yung
pag mga lindol, mga disaster na nangyari sa atin, mga natural na mga calamities na nangyari sa atin, na in a way nakaapekto sa ekonomiya. Pero maliban dyan, mas inaano pa nila mas pinupush pa nila down ang ating ekonomiya dahil sa mga maling naratibo nila na nakakaapekto talaga sa ekonomiya. At iyan ang tingin ko na balak nila. Balak nila talagang gibain ang gobyernong ito ni Pangulo Marcos Jr. para mapakita nila, tignan nyo ang Pangulo. Tignan nyo. Dahil dito, ang ekonomiya natin hindi nagiging, di ba? Ayon sa kanila, hindi nagiging maganda. Ito nga Diba? opo, Factor tama. sila dyan. Factor. Kasi alam naman natin, ganyan talaga gawain nila. Tsaka nakakatawa nga po yung binanggit nyo na nakaraan, nanonood ako sa interview nyo na miski sila alam pala nila isang kidney lang ang Pangulo, kundi ba naman sila tanga, no? Sila mismo, di ba? Diba? Yung check? Di ba? Sinabi nila, Mm. kung yung mga fake news na ito, sila naglagay doon, isang kidney na lang. Di ba? Ako nababanggit ha. Yung ako babanggit. James Olsa, 1/4 ang baga mo. Okay, diretso mo. Diba? Diretso mo, diretso. Di ba? Hindi kasi, even before naman nasabi na ito ni Pangulo sa isang interview. Yes. Way back. At naamin din ito ni Senator Amy sa isang interview din. Di ba? So, paano yung mga fake news ninyo na may bisyo daw ang Pangulo? Kung kinakailangan niya mag-ingat talaga dahil sa ganyan ang kanyang kondisyon, hindi ba naman kayo gumagamit ng inyong mga yutak talaga? Oo. Di ba? Sila mismo nakalagay doon sa St. Luke's na pineki nila para maging accurate. Napeke, Oo, para maging accurate at mapaniwala yung tao, nilagay nila yung totoong isa na lang ang kidney ng Pangulo. Alam niyo naman pala isang kidney. Tapos pagbibintangan yung gumagamit ng droga, di ba? Oo. Napakahina At yun nga, po. pinasinungalingan itong ginawa nilang medical records ng St. Luke's mismo. Hindi ba kayo nakakahiya niyan? Nakakahiya talaga kayo. Di ba? Para masira niyo lang yung Pangulo at mailuklok na ang kanilang pinupoon na si Vice Presidente kahit anong kwento gagawin. Nga grabe, no? At ngayon nga po, eto po, dumako naman po tayo, lagpasan na natin yan sa Pangulo. Dito naman po tayo sa may, if ever, ano pong masasabi nyo dito sa ating mga senador na bumoto po? Alam ko po, alam nyo, na itapik nyo rin po ito, nakaraang press ko nyo, na ano pong masasabi nyo dito sa siyam na senador na bumoto po na parang pinapaboran po ang ambasador ng China? Nagsalita ng Pangulo dito, Nyolo. Sa patungkol dun sa pagdedeklara na persona non grata ng isang ambassador, hindi po gagawin ng Pangulo yan. Sabi niya, no. Actually, nung tinatanong ko siya, hindi ko pa natatapos yung question ko, no. Sabi ko, tinatanong po ng MPC, don't let them finish that question. You say no. No. Okay. So in other words, mga karayuma at mga kaklir, ang gusto na naman ng Pangulo ay mapaglaban kung ano yung karapatan natin. Hindi kailangan itong daanin sa mga ganyang klase ng balitaktakan, pero of course, nagpapasalamat tayo sa mga kababayan nating ipinaglalaban yung interes ng ating bayan, ng ating bansa, lalo-lalo na dyan sa West Philippine Sea. Hindi po tatalikuran ng Pangulo ang kanyang advokasya, ang kanyang polisiya, na not even an inch of our territory will be surrendered to any foreign power. Yan ang gusto ng Pangulo, di po ba? So, pero ang pakikipag-usap kahit kaninong bansa, hindi po nadadaan sa gitong klaseng mga ingay. So, kailangan hayaan po natin ang ating DFA. Si Secretary Tess Lazaro, siya pong magbigay ng anumang pagpapasya sa utos ng Pangulo patungkol po sa ating relasyon sa ibang bansa. Pero muli, ang sabi nga ng Pangulo ay sa lahat po na ipaglalaban ang ating karapatan sa diplomasyang pamamaraan, maraming salamat at sinusuportahan din po kayo ng Pangulo. Yun. Yusek, eto na po. Ewan ko kung pwede kayo kasi abogado po kayo. Ano po masasabi nyo dito na nilabas po ng Supreme Court? Medyo kung hindi nyo po gusto sagutin okay lang po. Ano po masasabi nyo? Dahil marami po na umaangal po dito sa Supreme Court decision regarding po impeachment complaint ni Sara Duterte. At ako mismo nga po, ang sinasabi ko, overreach. So talagang nanghimasok po talaga ang Supreme Court. Okay lang po kayo sagutin kasi baka ma-apekto po, abogado kayo. Unahin ko na yung sinabi ng Pangulo, nagkausap kami kahapon, tinanong ko rin yan, dahil definitely tatanungin yan Ang sabi lang ng Pangulo ay irerespeto natin kung ano man na naging desisyon ng Supreme Court. Okay? So, yun lang, yun yung maiksing salita ng Pangulo. Pero kung pag-uusapan natin talaga yung desisyon, marami na tayo nadinig, mga legal experts, mga dating justices, mga constitutionalists. Sinasabi na nagkaroon ng judicial overreach. Opo. Dahil merong procedure, may rules of procedure na sinusunod ang House of Representatives patungkol dyan. May sinusunod din provision patungkol sa konstitusyon. Katulad nung kapag ito ay pinirmahan na ng 1/3 members ng House
ay Yes. maaari na ito na siya ang maging articles of impeachment, siya ang maituturing na articles of impeachment at itatransmit na ito sa Senado. Mm. In other words, do sa Yung fast third track, mode na yun, yung mabilis na mode. yung third mode na yun yung mabilis. So, Mm. ang purpose naman talaga niyan is kung talagang nagba-violate ang isang impeachable officer, mabilis na dapat itong hinihiring. Yes. So, kaya sinasabi nila may overreach dahil itong third mode ay naiba. Mm. Naiba sa utos at sa desisyon Ang ng Supreme Court. Supreme Court. Mm. Na sinabi, kailangang idaan sa Committee on Justice, i-prove na dapat ito ay na-verify o nabasa ng lahat. At kailangan, doon sa number 2, may tatlo to eh. Yung number 2, sinabi, yung mga evidence na siyang grounds for the impeachment should exist. Hmm. So, medyo Tapos, broad meron pa, bibigyan lahat ng kopya. Yun pa, meron pa. Doon medyo broad. Ibig sabihin, doon ba sa Committee on Justice, pag-uusapan ng ebidensya, doon ba nagkakaroon ng merito? Kasi kung doon mo hiniring na talaga sa Committee on Justice, using the third mode na nga, yung one-third na signature ng members, baka yung supposed to be trabaho ng Senado na doon mag-hearing lahat, baka sa House Committee on Justice magawa na hindi naman yun yung sinasabi ng procedure at ng konstitusyon. Kaya sinasabi nila na merong judicial overreach na hindi kasama sa batas pero dinagdagan gamit yung decision. Ayun nga po, Yusik, akin kasi, parang in-explain ko nga, kasi initiation lang naman to eh. Hindi naman naaapi, nalalamangan wag na natin sabihin si Sara para hindi umiyak yung mga DDS. Hindi naman nalalamangan yung accused eh. Initiation lang. Kung saan kung sa trial, nagkaroon ng hindi patas, then papasok si Supreme Court. Pero ang lumalabas po kasi, dito pa lang sa initiation, parang diniktahan niya, inalisan niya ng kapangyarihan itong House na hindi naman po na binigyan ng karapatan ng konstitusyon na ang mandato nila ay ang sole power nitong impeachment, di ba po? Parang ang sabi nga ni Representative Lila de Lima, straight jacket. Parang nagapos yung kamay ng House. Yes. Kasi ang rules of procedure ng House, dapat sila. Walang ibang magdidikta dyan kundi ang House dahil may separation of powers. Yes. So, kung anong gagawin ng House sa kanilang activities, dapat yun, kung ano yung ginawa nila, yun ang dapat masunod. Sabi nga nila, House rules nga eh. Sabi nila, yung ginagawa naman ng rules of procedure ng Supreme Court para ipa-implement sa korte ay hindi naman pinakikialaman ng House or ng Legislative Department. So, doon nga, sabi nga ni Representative Leila de Lima, na-violate. Sa kanyang pananaw, na-violate yung separation of powers kasi nga, nagkaroon ng judicial overreach. Opo. Dito naman po tayo sa paningin niyo po, ang sabi po ng ating Senate President, Tito Soto, ay susuportahan niya na po ang charter change. And dahil nga, kung napakailaman na ng Supreme Court itong konstitusyon na iniingatan natin na hindi nga natin magalaw dahil nga hindi tapos-tapos tong charter change, maraming umaharap, ito palang Supreme Court ay kayang galawin ang konstitusyon ng basta-basta. Kayo po ba, anong opinion niyo dyan sa sabi po ng ating Senate President Tito Soto? Siguro, ito sa atin Nyolo, hindi pa namin napag-usapan ng Pangulo yan, hindi pa siya nare-raise. Opo. So kung pag-usapan natin ang opinion ng Pangulo dyan, wala pa po. Wala pa po. At if ever naman, sila ay gagawa ng kanilang hakbang at ipapaalam nila sa Pangulo ang detalye ng kanilang gagawing hakbang, aaralin na ng Pangulo yan. Diba? Aaralin ng Pangulo kung ano yung magiging question nila. Pero, personally, sa atin, tingin ko lang kasi, medyo sa pananaw ni SP Tito, medyo sumobra yung naging desisyon ng Supreme Court. Kaya kinakailangan, sa aking tingin lang to kinakailangan na ito, lalo na yung provision sa impeachment, ay maidetaling mabuti sa konstitusyon para wala nang maging gray area at magkaroon pa ng room for another interpretation. So, yun yung nakikita ko dahil sabi nga niya, pinahirap. No? Maraming mamabatas nagsabi na pinahirap ang procedure para sa isang impeachment considering na yung mga justices din natin ay impeachable officers. Alam niyo, Yusek, tingin ko. Alam niyo po, Yusek, maisingit ko lang, baka makalimutan ko. Kasi ang mahirap po kasi dito, bilang isang civilian ako, kasi ang constitution po, binigay yan sa House, di ba? Na ma-impeach, sila ang may kapangyarihan, pati ang Senate, na sole power to impeach. Ngayon po, ang hirap po niyan, ang Supreme Court po, isa po sila doon sa tinutukoy na impeachable officer.
then gagalawin mo yung rules na yon na magkakaroon ng bias sa'yo. Yung po ang nirereklamo ng taong bayan ngayon eh. Diba? Kaya nga nilaan yan sa House at tatakbo sa Senate para sa trial dahil itong mismong nakalagay sa konstitusyon, i-impeach ang mga powerful government official na yun ang Supreme Court. Then nakita po nila ngayon na itong powerful official, ginalaw yung maaaring maging proseso para sa kanila. Yung po nirereklamo ng taong bayan ngayon eh. Saka, Niolo, ito pa ang maaaring maging senaryo sa mga susunod na taon. Opo. Every time na may ipapa-impeach, halimbawa lang every time na may ipapa-impeach, magkakaroon ngayon ng dahilan ang mga impeachable officer Yes. na laging tumakbo sa Supreme Court Yes, yun at nga. sabihin na hindi ako nabigyan ng due process dyan. Yes. Ito yung mga naging ano. So, it will take time. It will take time. Na instead na mas mabilis sana yung pagsasagawa ng impeachment according sa Constitution and according sa rules ng House, tatagal siya because definitely they will wait for the decision ng Supreme Court. Like what happened today. Yes. Like what happened to the articles of impeachment of BP Sara. So, every now and then, pag merong sila na question, at yun ang trabaho ng lawyer, patagalin. Di ba? Yes. Alam mo, So, para sa akin po, masyado kasi na-focus tong Supreme Court sa tinatawag nilang due process, di ba po? Masyadong na-focus yung Supreme Court dito sa initiation na hindi daw nabigyan ng tamang due process. Eh, ang due process naman is continuing pa, initiation, then trial, di ba po? Oh. Yes, actually, yung due process, ito naman ay hindi iba-violate kapag ka nandun na sa impeachment court kung saan, Yes. sa Senado na yon. Yes. Yun yung tamang trial doon. At saka, yun nga eto po, sa February 9, February 9 po Yusik kasi Biyernes yung 6, February 9, magkakaroon na ng ang mangunguna po yata ay ang Tindig Pilipinas sa pagpapa-impeach kay Sara Duterte. Pangalawa po, meron pong tumakbo sa Commission on Audit sa nagko-question po sa disallowance na 72 million something ni Sara Duterte. Eto pa lang po dito pa lang po kitang-kita na po natin na ang mga kababayan natin is naghahanap ng sagot sa matagal na tanong. Ayun po yun, di ba, Yusek? Oo, actually, may mga naiwan kasing issue ng tungkol sa paglulustay ng pera na hindi nasasagot hanggang ngayon at iniiwasan. At in a way, naiwasan siya through technicality dito sa naging desisyon ng Supreme Court. So, at dahil sa hinihintay natin na sagot na yan, ang ginawa ngayon, ipahid sa administrasyon ang mga maanumalyang flood control projects na kung tutuusin natin, Yolo, kung isipin mo, kaligitnaan pa lang halos ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., siya na yung nagpa-imbestiga. Kasi naramdaman niyang hindi maganda ang nangyari sa pondo. At iningatan niya yung pondo 2025. 2025, iningatan niya yung pondo ng bayan. At pero, dahil natuturusan ni Pangulo yung mga nangyaring anomalya, sasabihin ngayon, ang Pangulo may kasalanan. Pero, Niolo, alam natin, as early as 2020, maraming ghost projects ang Pangulong Duterte sa build niya. Yes. Oo. So, sino ang may korupsyon? At 13,917 flood control projects, Niolo, nasaan to? Bakit ganito pa rin ang baha? Kinula ko. 13,917 yan, ha? Binulsa yan ng mga kaalyado niya. Di ba? Pero, yung mga sumisigaw ngayon na si PBBM daw ang may sala, nasaan sila nung umamin ng Pangulong Duterte na siya'y korap? Nasaan sila? Umalma ba sila? Nag-alsa ba sila? Nasaan sila nung nagkakaroon ng problema tungkol sa family at meron pang abuso sa pondo ng bayan? Umalma ba sila? Nag-ingay ba sila? Wala. Nung umamin ng Pangulo na maraming ghost project sa panahon niya, humaray ba sila? Umalma ba sila? Nagrally ba sila? Hindi. Diba? Pero ngayon, sila ngayon yung nagmamalis-malinisan. Parang to the point na yung dati, yung poon nila, yung mga Duterte, parang walang kinalaman sa paglulustay. Kaya nga, ako para sa akin po, Yusik, kasi kung babasihan mo lang po yung timeline, 2022, 2023, nandiyan ang Pangulo. Hindi pa niya hawak yun hindi pa kanya yung budget 2023, Oh, yes. 2024, ayan nga, sinibak niya yung Pogo. Alam natin yan. Di ba, by process, ang ginawa ng ngayon, 2025, sisibakin niya naman ang, di ba, ang flood control. Abangan niya yung 2026, di ba? Baka sabihin na ng Pangulo yung anti-dynasty, baka ganun din na ng Pangulo yan, di ba, Yusek? Hindi po natin masabi. Kasi ang Pangulo, diretso ang paningin niya na talagang maiayos ang ating bansa Di ba po? Yes. Saka, sabi ko nga, sa panahon ni Pangulo Marcos Jr., milyon ang isinole na kickback ng mga umaming kurap. Napasoli niya.
Ilang mga tao ang naaresto, ilang mga tao ang maaaring makulong Opo. sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. na hindi nagawa nung nakarang administrasyon. So, sabi ko, nasaan yung ghost projects ng 2020? Sinong dapat managot doon? Hindi, di ba? Ang nangyari, Yolo, yung mga kurap sa panahon ng build, nag-cross over kay Pangulong Marcos Jr. At yung nag-cross over, nakita ni Pangulo, whoops, hindi na kayo pwedeng lumagpas dyan. Ipakulong yan. Yun nga eh. Malinaw na malinaw talaga. Tsaka wala pong even na maglalakas loob. Nagibain tong korupsyon dito sa flood control. Matagal na to. Pero wala pong malakas loob na bumangga dito. Kita mo nga lang, anak pa lang ni Digong, hayop na 51 billion, hindi nila masagot-sagot. Tapos, si Pangulong Bongbong Marcos na talagang nagsabi na maiya naman kayo na tigilan nyo yan para sa mga anak natin at sa mga salinlahi natin. Tapos babaliktiran nila ng ganon. Si Pangulong pa ang mai-impeach kasi nga, itong impactang si Dora ang gusto nila maupo. Di ba, Yusek? Itong si Sara Duterte. Dora ba? Ay, Akala ko ano. Chucky. Chakadal. Yusek, maghanap nga ako ng costume para pagbalik, if ever bumalik kayo sa Bengador, naka-Chucky ako. Ganun ba? Naghanap ako. Di ba? Ayan, Ayan Chucky, ginugupit mo ang katotohanan Ginugupit mo, hindi mo madugupit ang katotohanan, Chucky. Nandun na naman sa daig, nagpapasarap na... Ayan, yun na eh. Yusek, hindi nila maintindihan na walang magandang relasyon si Chucky dito kay Poon, kay Digong. Hindi nila maintindihan yun Ang akala nila, concern si Chucky dito kay Poon, kay Digong. Hindi niya alam, nagpapasarap lang yun doon para hindi magtrabaho, di ba? Alam mo, sabi ko nga, ikumpara natin, yung pagod ni Pangulo na nagkakasakit na sa pagod. Sa kakatrabaho. Tapos yung isa, nandun. Masarap-sarap. Ang sarap ng pakiramdam, malamig. Malamig, no? Naka-D4 pa selfie si Chakadal. Di ba? Di ba? Sabi natin, ano na ba ang naging trabaho niya? Para sa bayan. Di ba? Parang ang naging trabaho lang niya, manira sa Pangulo. Yun nga habit yung pandesal, lalagyan pa ng daing, parang tanga. Pero pandesal, lalagyan mo ng daing, tanga-tanga naman talaga to, no? Pero ako Nyolo ako hindi daing. Ang gusto ko sa pandesal na natry ko, alam mo yung maliliit na parang, tuyo ba tawag? Hindi tuyo, yung maliliit, parang siyang dilis. Pero, alam mo yung maliit, dilis, pero parang siyang tuyo. Tinuyo, dried dilis. Dried dilis yata. Hindi dilis na hindi dilis yung kinakain natin. Parang siyang biniyak sa gitna, I forgot the name basta tapos malutong siya pag kinain. Alam ko, pinabito mo kinakain, pusit kinakain mo talaga ng buo yung pusit. Hindi makaubra yung pusit sa'yo, kinakain mo ng buo hindi makaribat Hindi, ang try ko na masarap, itry nyo to. Pandesal, kasi ako gusto ko liver spread. Dulong Yung daw, letter R dulong, ng danggit. Yung letter R. Pero ang na-try ko masarap, na parang nawi-weird sila. Pero masarap siya talaga. Nung nagluto kasi ng, parang yung dilis nga na nakabiyak, hindi ko alam kung dilis ba yun, basta biyak siya. Ano yun? Tapos malutong. Danggit yun Danggit? Danggit. Pero maliit lang siya, maliit lang. Maliit lang yung danggit basta maliit lang siya. Tapos malutong siyang kainin. So I tried siya sa Pandelimon ba yun? Monay. Monay. Sa Monay. Nagtry ako sa kanya. Since crunchy siya, masarap siya. Pero hindi yung daing kaya ako nasarap sa kanya because crunchy siya. Crunchy. Hindi masarap Crunchy talaga siyang ipalaman. yan. So, i-share ko yan sa inyo. Gusto ko yon yung malutong na danggit, maliit, kung danggit man yon or dilis, palaman sa Monay, masarap siya. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupuan.
Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala.